Makaigsunan ko na ni Kristo, nakahinumdum pa mo sa unang pagbasa? Kami nga naa sa seminaryo o sa mga seminarista, na may mga seminarista nga naa din heron, mga tawag yun may aning katunga mao nga reading. Di ba? Kung ato i-recall pagbalik, ang Ginoo nagpili ni David. Pula-pula o aping, gwapo. Oh. Magsingiglingi ay gyud ming mga seminaristag mga pare. Kinsa may qualified ani namo oy. Nga pula-pula og naong nya gwapo. Bitaw nalampon mi binuang usahay ba nga kana kunong ubang mga kuan kay bastag makakita kunog mga seminarista, mga pari magwapo gyud kuno. Oh. Ingon nito usa ka pari nga bitaw, pero tutuki lang ni sila, maluoy ramo. Tutuki lang ni sila, ug maluoy ramo. Makiigsunan ko din ni Kristo, makuha na to nga ang unang pagbasa, nagi-trend, no? Of God sees something in us. Dili, not the physical, but within. Again, using the lens of God, yang panglantaw is supposedly also our nga vision, ang atua usab pod nga paglantaw. Usahay good kita sa human as we are, ang atuang gilantaw basing on our naked eyes. Dili ta makatan-aw unsay something essential. Ang Ginoo nakakita ni ana. I remember sa usa ka salida usab pod do natoy murag bata nga mura og dili I do not remember the title anymore, but do natoy bata nga mura og dili in town to siya nindot og hitsura, mura to siya nasunog something inana. Yang giingnan niyang papa, pa am I kanang ugly? Mingon ang iyang papa, no, you are not, the world is ugly. Kay mura man taon og ang hitsura kay mura taon siya nasunog, no? So wala gid taon siya face value, I should say. Nangutana siya, ugly ba ko or bati ba kog naong pa? Ang iyang papa mitubag ra gid sa iya, no, you are not. The world is ugly. My dear friends, bitaw tinuod, no, usahay ang kalibutan tungod kay ang paglantaw dunay standard ang kalibutan, mura ni ang gitan-aw, dili paglantaw sa perspektibo gikan sa Ginoo. In our gospel today, makita pud nato nga ang atoang Ginoo naglantaw. Kita gid siya and iyahang kasing-kasing na move to help that blind person. Ato ang makita murag ingon tag tulo ka hutong nga ang ato ang makita dinhi sa maong ebanghelyo mao nga ang sala or ang sakit dili resulta sa sala. Ang sakit dili resulta sa sala. Vices can lead to sickness. Kana siguro, no? Pero ang sala is not tantamount o ang sakit is not tantamount to sickness. Vices can lead to sickness. Nga giklaro pud sa tong Ginoo nga kanang iyahang pagkabuta dili na iyahang sakit. Dili pud na sayop siyang maginikanan. Pero dinhi mapakita pahinuon ang himaya sa Dios. Tiaw mo na ang ato ang Ginoo, lahi ang iyang pagpanglantaw. Kaya ang uban siguro ang pagpanglantaw nila kay bastag na kay inana, makasasala ka. Kaluoy ka day nato, no? Og panlitan og nang high blood ta, i-label din tang makasasa mangguna siya. Na yung mga uban nato nga mga sakit, i-label ta nga label ta yun ta nga tungod kay mauna. Kay nakasa na siya. Gigabaan na siya. Sahi mura ba day na gikuan gi maldisyon na sa pare. Sorry ha. Pero inaana ba dayon which is not good, no? So my dear friends, ato ang makita lang yun nga naay pagpanglantaw ang atong Ginoo to help the person. The second thing is that of help
or wellness can be achieved when we listen and obey the Lord. Dili ba iya manggiingnan ang maong taong buta, yang gikuanan sa mao nga lapok, gihidhiran gikan siyang mata og giingnan niya nga adto sa Siloe panghilam usdidto. Og tuod man usab pod naayo siya. Maayo ta kung we allow the Lord to really the master of our lives and obey His words. Posible butata sa daghang mga butang. But when we allow the Lord, Lord, may I use your eyes to see others in your perspective. Kana usab pod makatabang o makaayo na alang kanato. Kay we do not use our own perspective, but rather God's perspective atong gigamit ngadto sa uban. Mahimo ba tang judgmental ni ana? Dili. Mahimo lang tang judgmental kung ang atuang according to our own standard atuang i-label ang maong tao. O dili nato matan-aw ang tao according to God standard. God ang naayahang standard to look at us with mercy and compassion. Kaluoy o sayahang nga paglantaw niini gitabangan pagyud ta niya. The third nga mao nga hutong dinhi sa atoa nga ebanghelyong atong makita mao kini nga kadakong kalipay sa maong tao, ang kalipay usab pod sa maong tao nga nakadawat sa kaayuhan sa Ginoo. No wonder gitawag ron og Litany Sunday. Diin ang simbahan or ang liturgical color is old rose. Di ni siya gitawag og pink. Nganong makuan unya ko ha. Sorry ha. Makuan unya ko ninyo nga kuan man ang color, Father, kanang political color. No. This is not a political color, by the way. And we would rather call this as rose color, not pink. Nganong rose man? Well, we just have to murabag ato apo iduol sa misteryo sa tong Ginoo that Christ rose from the dead. This is rose. To tell us that the church somehow na ay kind of change in the liturgical perspective sa Lent. Supposedly, ang Lenten season, tinuod na nga kini nga mao nga we should be na ay mood nato nga giset sa simbahan para ta maghinulsol. But why is it in this fourth Sunday of Lent, there is this Litany Sunday? Well, we will always see the mystery of the sacrifice of Christ as also our joy. Dili na kay nagmalipayong ta kay naay namatay, but joy because Christ and His presence will always be a joy for all of us. His death gained for us salvation, and therefore magmalipayon gud puta ni ana. In the perspective of the blind person healed, kadako ka sayang kalipay, dako gyud kayang kalipay nga makakita na siya. We just we journey with this person nga nakakita siya kay giayo siya sa atong Ginoo. There we see also that Lenten season should acknowledge in us, and we should also acknowledge that with the Lord and being the master of our lives, there will always be kind of joy in ourselves. So my dear friends, atoa usab pod nga makita nga kita nga nakakita o nakakuan sa maong nga kalipay, we too be like Christ, light towards others. That's the second reading nga ato ang nadawat karon. Inasmuch as si Kristo ang kahayag sa kalibutan, o kita nga nakashare sa maong kahayag ni Kristo, we should also be the light towards others, for others to see. No? Again, ang mata, ang pagkabuka sa mata, to see in the perspective according to God. And in the
responsorial psalm, magbalantay ang Ginoo. Kung mingon og magbalantay ang Ginoo is so concerned towards us. Dili siya manghimantay, magbalantay. Lahi man ang manghimantay o mabinantayo, no? Concern. And that is the Lord. And hope, my dear friends, that is also our character, nga we allow the Lord sa pagbukas ato ang mga mata, ato ang masinati nga ang Ginoo is so good towards us, even though kita nga makasasala, pero ang Ginoo di gyud mo claim dinhi kanato nga kita nakasa. The same sad sa maong tao sa ebanghelyo. Being blind is not his sin or the sin of his parents. But there the glory of God may be revealed. Hopefully, my dear friends, sa ato usab pod nga pag-angkon sa pagkamakasasala, by ato ang pag-angkon itself, nagbuka ning ato ang mga mata ni ana according to God's perspective, then we follow our Lord. We follow our Lord in that obedience, and there will always be a kind of healing on our part. My dear friends, as we continue in the celebration of the Mass, we also ask to be joyful. Despite so many problems, because all we have to acknowledge that the Lord is always with us. We just have to allow the Lord to be the master of our lives.